Libre to? Sigurado ka libre? Thank you. Libre ako. Oh, salamat. Thank you. Mga bagay na libre sa mundo. Kamusta? Ako nga pala si Orly Cabillo. So, hindi lingid sa alaman natin, no? Yung lalo na sa ating mga Pilipino. Mahilig tayo sa salitang libre. At lalong-lalo na dun sa mga bagay na nakukuha natin na libre. So, ang problema dito kasi, hindi natin na-explore yung ibang bagay na libre, na which is nakakapagpag-grow sa atin. Konting kwento lang, sa kakahanap ko ng libre, sa kakahabol natin ng mga libreng bagay, lalong-lalo na dun sa mga nangaharang sa atin sa mall or dyan sa So isang beses, yun nga, tayo dun sa sir, may libre pong voucher na ganito, then may chance ka pa pong, may discount pa na parang travel ticket. So syempre, pagka sinabi mong travel ticket, kasi panghatak yung libre, then discount. So ang problema dito sa mga ganitong scheme na libre or may discount is nasasamantala yung yung inaatake ka ng kahinaan eh. So ang problema doon, kukuha nila muna yung background mo. Then minsan kasi yung iba kasing ibang what you can say marketing or nagbebenta is dinideceive ka nila na o-offeran ka ng ganito. So ito ay insurance siya, binibenta niya ako insurance. Actually pinaabil niya ako. Hindi naman siya masama yung insurance na yun. Pero napapirma niya ako kasi anong nangyari? Sir, ito po may libreng voucher, then you have a chance to have a discount. Then once na in-interview ka na nila at nalaman nila yung background mo, may level kasi sila eh. Depende siguro, alam mo naman sa Pilipinas. Sa Pilipinas po ito nangyari. May level sila kung sino yung level na nakakausap. So sa akin, interview, syempre, nalaman nila na OFW ako. So mangyayari, medyo iba yung kakausap sa akin. Siguro mga pang OFW. Then nagbakasyon lang ako na. Magaling yung strategy nila. Effective siya. Nakita ko siguro wala namang masama kasi ginagawa lang nila yung trabaho nila. Yung nga lang, nagiging mukhang masama sa ibang tao. So ito, kakahabol ng libre, ito, napapirma. Pero yung insurance na yun kasi hindi ko pa aral siya that time. So, kinuha ko yung aking investment doon. So ano ba naging struggle natin dito? Naging struggle natin is yun, kakahabol natin ng libre. Tag dito, yung naistorbo ka, the same time, minsan yung pera na hindi mo mahabol, alimbawa, siguro pinoblema ko pa siya mga 2 weeks or 3 weeks para makuha ulit yung pera kasi hindi malinaw sa akin yung policy nila. Though diniscuss naman sila one by one, my state of mind during that time kasi kakalabas lang nung anak ko noon is yung pagiging father ko, first time father. So hindi ako pa malinaw nung that time and siguro hindi pa ganoon ka-open yung aking kaisipan with regard sa insurance that. So ayun, kinuha ko yung struggle. So ito yung mga ma-share ko lang yung mga bagay na libre pero hindi napapractice or hindi naman ginagawa ng mga Pinoy or siguro ng ibang lahi din. So breakdown ko lang po yung mga libre sa mundo, sa tatlo, na pwede natin gawin. So, ano ba yung mga libre sa mundo, pero minsan, tinitake for granted natin. Isa sa mga libre sa mundo na pwede natin gawin ay ang pakikipagkapwa-tao. Doon alam natin lahat tayo may mga kaibigan. Pero minsan, yung circle of friends mo, hindi mo na dinadagdagan. Ayaw mo na makipagkapwa-tao sa ibang tao. So minsan kasi, pagka yung circle of friends mo, hindi na nadadagdagan. Nagkakaroon ka rin ng stagnation. Nagkakaroon ka rin ng limitasyon sa sarili mo na hindi mo na na-explore yung mga ibang bagay. Hindi mo ba napapansin? Pag mayroon kang bagong kakilala, may bago ka rin natutunan. Example, may bago kang na-meet, taga Pinas din. Pero yung tao na yun, taga ibang lugar. Halimbawa, ako sa Luzon ako, taga Laguna ako. May na-meet ako na taga Cebu, example. So, doon pa lang, matutuklasan mo na okay, so minsan pwede kayong magpalitan anong meron doon, anong meron sa lugar nila. Ikaw ma-explore mo na, may ganun palang lugar doon. So, sa location pa lang, may natutunan ka na. What if magkaroon ka pa ng iba't ibang network sa iba't ibang panig ng mundo? So, yung learnings, meron pa rin doon sa pakikipagkapwa-tao. So, isa pa sa mga libre sa mundo, pero hindi pinapractice o hindi naman ginagawa ng mga tao ay yung self-learning. Sa panahon ngayon, lahat ng bagay ay nasa YouTube na. Sabi nga ni Elon Musk, napaka-powerful ng generation ngayon. Because everything is in the tip of your finger na lang. Nasa yun na lang kung mag-e-expand pa yung kaalaman mo or
hanggang ganyan ka na lang sa state mo ngayon. Hindi libre po ang mag-aral. Libre po ang magtanong, libre pong matuto. So yung mga wisdom, samantalahin natin na naandyan lang. So kung hindi mo ito makuha dun sa mga kaibigan mo, pwede ka naman mag-aral eh. So instead na habulin mo yung mga bagay na libre, yung mga material things, why not go for the things na hindi siya material pero kaya mo siya makuha. So yan yung problema minsan. May mga tao na gusto niyang, halimbawa, yung sa library din, libre magbasa. So, siguro kahit nung during that, wala pa masyadong internet, libre pa rin naman magbasa. Yun nga lang, hindi natin nakikita. Hindi ito yung natuturo siguro tinuturo ng mga teacher, pero hindi lang napupush yung mga student or hindi ito na-explore. So, ano pa yung libre sa mundo na hindi natin ginagawa, hindi natin napapractice. Ito, salitang pagtulong. Maghanap ka sa buong araw mo, hanapin mo yung, halimbawa, lumabas ka, or nasa trabaho ka, or may na-encounter ka ibang tao. Or, tawag dito, sa internet din, mag-explore ka ng mga taong namang problema. Doon sa community, sa group, may mga nagtatanong, may mga nagsisik ng mga kasagutan sa mga tanong nila. Libre po tayong tumulong, gawin natin habit ang tumulong. Hindi po masama ang pagtulong. So, ayun po, ano ko lang po, yun po yung mga bagay na tinitake for granted natin, na libre. So, kasi, ba't ko nga pala sinishare ng ganitong information? Ito po ay maaaring makatulong sa ibang tao na nagiging stagnant na or wala nang maisip or parang naboboard ka na, kung dumaan to sa wall mo, sana maging aware ka na may mga bagay na libre na pwede mo namang gawin. Huwag ka lang maupo dyan o mag-cellphone. Gawin mo tong mga bagay na to at sigurado magiging productive ka. Kasi naniniwala ako dito sa phrases na to, delayed gratification. Kahit anumang ginagawa mo, basta may ginagawa ka, hindi yung paulit-ulit na ginagawa ng cellphone, hindi yun. Yung ginagawang nagiging productive ka. Eventually, I'm sure marireach mo rin yung goal mo. Basta magsumikap ka at manalig lang sa Diyos. Kasi kalaban natin dito, nagiging stagnant na tayo, hindi na tayo nag-grow, wala na tayong wisdom na pumapasok sa sistema natin. Medyo, siguro, isa rin yun sa dahilan kung bakit pagtanda natin nagiging makakalimutin na tayo kasi hindi na tayo natututo. So, ayun po, kung kaisa kita dito sa mga ganitong usapin, please join my group po, Dumidiskarteng Pinoy. Pag-usapan po natin yung mga bagay-bagay na pwede magpaunlad sa atin. Konting singit ko lang po, meron po akong maliit na tindahan dyan sa baba. And isa rin po akong insurance agent and real estate agent sa Philippines. If you need an insurance, health insurance or life insurance, pwede po akong makatulong sa inyo. At kung kailangan mo din ng property, yun nga, kasabay ng inflation tumaas, pwede po akong makatulong. So ayun lang po, mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kalas!